Welcome po muli dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito, gusto pong share sa inyo ang final conditions sa pagbawi po ng permanent visa ng Japan Immigration matapos pong aprubahan ng mga mambabatas ang bagong additional policy. So yes po, tulad po ng narinig po ninyo, ito na po yung pinaka-final kung ano-ano po ang magiging bagong kondisyon na isasagawa nila para po mabawi nga po ang mga permanent visa sa mga holder nito kapag na-violate po nila ang mga bagong policy na ito. So after ang matagal na pag-uusap at debate ng mga mambabatas, na isabatas na po nila ang bagong policy nito. So kung kayo po ay permanent visa holders sa ngayon or meron po kayong planong mag-apply nito in the future, watch this video po para malaman nyo kung ano-ano po ang mga conditions sa ngayon sa pagbawi po ng permanent visa. So sa pamamagitan po nito, magiging aware po kayo at maiwasan nyo po ang mga violations na pinagbabawal nila. So panoorin nyo po sana hanggang sa dulo. So bago ko po sabihin ang mga bagong conditions na naisabatas nga po nila, so let me explain first na ang bagong policy na ito ay naisabatas nga po nila noong nagdaang June 14, 2024 pa po. So ito po ay isinabatas nila kasabay po ng pag-abolish ng trainee program at pag-aproba ng bagong kapalit nito na workers development program po. Marami ding hindi pumayag sa bagong karagdagang policy na ito sa pagbawi nga po ng permanent visa, lalo na yung mga mambabatas sa opposition party. Subalit na isabatas pa din po ito matapos na pumayag ang maraming mambabatas ng present administration ng Japan po. Okay? So bago ko pong explain ang bagong karagdagang policy sa pagbawi po ng permanent visa, bilang reminder po lamang, ito po sa ngayon ang 5 legit conditions ng pagbawi ng permanent visa dito po sa Japan. So ito lamang po ang kanilang ginagawang basihan before at wala na pong iba. So na-explain ko na po ito before sa mga previous video ko about permanent visa. So but then explain ko pa rin po dito para po maging aware po kayo. So una po ay kung umuwi na for good ang isang permanent visa holder sa sarili niyang bansa na hindi na babalik dito sa Japan for good. So kapag ganito po yung case ninyo, automatic pong mawawala ang pagiging permanent visa holder ninyo dito sa Japan. Then second po ay kapag umuwi po kayo subalit hindi kayo nakabalik ng Japan agad bago po mag-expire ang re-entry permit na hawak po ninyo. So marami po ang mga nababawian ng permanent visa sa condition ito dahil na din po sa kapabayaan po nila. So make sure na alam nyo po ang condition ng re-entry permit para di kayo mabawian ng permanent visa kahit na matagal kayong hindi nakabalik po ng Japan. Okay? Then the third po ay kapag lumipat po kayo ng tirahan at hindi po nag-report sa local municipality within 90 days. So marami din po ang mga nababawian dahil sa condition nito dahil nga po na din po sa kapabayaan ng permanent visa holder mismo. So make sure na pag lumipat kayo ng tirahan at address dito po sa Japan, mag-report po agad kayo sa City Hall or local municipality na nilipatan nyo po. Then next po, number 4 ay kapag naging subject po kayo for deportation matapos na masabit po kayo sa iba't ibang illegal activity or crime at mga drug cases po. So kapag hinuli kayo ng pulis, be aware po na maaari nga po kayong mabawian din ng permanent visa. Then the last one po ay kapag nalaman nilang nakakuha lang po kayo ng permanent visa after na magpasa ng mga fake documents po or falsification of your identity. So illegal din po ito at for sure pag nalaman po nila yan, mababawian po agad kayo ng permanent visa na ibigay po nila sa inyo. So yan po ang mga condition before bago po may dagdag nila itong additional conditions sa pagbawi po ng permanent visa. So let's go naman po sa bagong kondisyon na idinagdag nila sa pagbawi po ng permanent visa. So ayon po sa mga news, meron lamang pong 3 bagong kondisyon sa pagbawi ng permanent visa at ito po ay explain ko ng isa-isa upang lubusan nyo pong maintindihan.
So una po ay ang sadyang hindi pagbayad po ng mga taxes at social insurance bilang obligation ng isang mamamayan dito sa Japan. So take note po of the word sadya or sinasadya po kasi it means na kahit meron siyang kakayahang magbayad, hindi po nagbabayad kapag ganito po yung case ninyo, then malaki po ang possibility na kayo ay mabawian ng permanent visa. Para sa mga nagtatanong kung hindi nga siya nagbabayad pero yung asawa niya halimbawa ang siyang merong work at dependent po siya nito, siya yung nagbabayad, or merong halimbawa merong kayong sakit kaya di kayo makapagtrabaho or anumang valid reason niyo, then hindi po kayo sakop nito at hindi kayo mababawian ng permanent visa. So you just need a proof po para mapatunayan sinasabi nyong para maging excuse po kayo sa pagbayad ng obligation ninyo, yung pagbabayad nga po ng tax at social insurances. Ang maaaring maapektuhan po nito ay yung mga self-employed na hindi po nagbabayad ng kanilang mga taxes at walang record ng payment nila sa kanilang local municipality kung saan po sila naninirahan. So yung mga hindi nagde-declare ng kanilang income after tax declaration period po, so dito sila maaaring maharang at yun nga, malaki ang possibility na babawian po sila ng visa kapag nakita nga po na hindi sila nagbabayad ng kanilang taxes at social insurance po. Okay? Then for condition number 2 po, so ang pangalawang condition po ay maaaring hindi daw kaya-aya at marami po ang hindi sang-ayon sa condition nito dahil sa maaaring mangyari ito kahit kanino nang hindi po sinasadya. So ang pangalawang condition nila sa pagbawi ng permanent visa ay yung hindi po pagdala ng residence card at all times po. So lalo na kapag kayo ay nasita ng mga pulis at wala kayong maipakitang residence card at that time. So malaki daw yung possibility na mabawian po kayo ng permanent visa agad kapag ganito ang nangyari sa inyo. So ang reason po daw nila kung bakit nila naisasagawa ito dahil bilang isang foreigner residence dito po sa Japan, it is our duty or obligation na dalhin natin yung ating residence card at all times po. So bilang countermeasure, always put in your mind na dalhin lagi po ang inyong residence card, ilagay po sa inyong wallet lalo na kung kayo ay lalabas po ng inyong bahay. Okay? So yan po yung condition number 2 sa pagbawi po ng permanent visa. Then the last one, condition number 3 po, is yung kapag the last condition po is yung kapag nakapag-commit ng crime or criminal offense po ang isang permanent visa holder. So this is subject agad sa pagbawi ng permanent visa daw po. So don't ever be involved po sa anumang illegal activity and avoid committing crime kung kayo ay permanent visa holder dahil mababawian po kayo agad ng inyong permanent visa po. So yan po ang tatlong bagong additional na condition sa pagbawi po ng permanent visa dito sa Japan sa ngayon. So I hope na naging aware na po kayo at sana po ay maiwasan yung magawa ang bagong condition nito. Okay? So, ang pag-apply po at pagkakaroon ng permanent visa dito po sa Japan ay mahirap na po gawin sa ngayon. So once na nagkaroon po kayo nito, iwasan nyo din po ang mga bagay o mga kondisyon na nabanggit sa pagbawi nito sa ngayon. So, bilang reminder po lamang, tandaan nyo po ang mga sumusunod nito upang maging safe po kayo. So, una, always pay your taxes and social insurances on time po. So, employee man kayo ng isang company or self-employed, it's your duty na magbayad po ng taxes at social insurances dito po sa Japan kung resident po kayo. Once na meron na po kayong unpaid period, magiging bad record na ito, kaya hindi po recommended na gawin nyo po hindi agad magbayad ng taxes obligation po ninyo. Okay? Then, pangalawa po, the second one, kung permanent visa holder na kayo, avoid applying for tax refund at pension lump sum. Sa pamamagitan po kasi nito, hindi po kayo magkakaroon ng zero payment record at magiging ayos ang inyong record sa inyong local municipality at all times po. Then the third one, always bring your residence card with you all times, permanent visa holder man kayo o hindi.
So katulad nga po ng nasabi ko kanina, as a foreigner here in Japan, obligation po natin, responsibility po natin na yun nga, dalhin ito yung residence card natin at all times. So para makasave po siguro yung pagkakaroon po ng picture or photocopy ng inyong residence card sa inyong cellphone ay maaari pong makatulong din in case na makalimutan nyo nga po yung residence cards ninyo. So try to have a screenshot po at save nyo po sa inyong smartphone para kapag wala kayong mapakitang actual residence card, maaaring siguro ito yung kapalit na may papakita nyo sa pulis po. Okay? Then the last one po, once na lumipat kayo ng address o tirahan dito sa Japan, kung permanent visa holder po kayo, don't forget na mag-report agad sa local municipality. So not doing this will sure get your permanent visa po. So mawawala po yan agad. So ito po ang madalas magawang pagkakamali ng mga kababayan natin, lalo na yung mga may hawak dating permanent visa pero nakipag-divorce after na yung makuha nila yung permanent visa nila, but hindi sila nag-report sa local municipality. Then after makipagwala, yung nagbukod ng bahay, lumipat ng ibang lugar, hindi nag-report, yun, mawawala po yung kanilang permanent visa kapag nalaman ng immigration na hindi nga daw po sila nag-report. So yan lamang po ang maibibigay kong important reminders upang hindi kayo mabawian ng permanent visa dito po sa Japan sa ngayon. Okay? So that's it po. I hope na naging aware na kayo sa bagong policy nilang ito tungkol po sa pagbawi ng permanent visa po sa ngayon. So may mga usapin pa po sa ngayon na maaaring madagdagan pa ang mga kondisyon nito sa mga darating na taon. So maging handa po tayo. Kung meron namang lumabas na bagong information or news about this, so we will inform you po sa Facebook page po namin, sa Malago Forum, at dito rin po sa YouTube channel namin. So share this video sa mga kakilala nyo po dito sa Japan, at marami pong salamat sa inyong pakikinig.